Pag iniisip mo ang pinakamalalakas na Air Force, agad mong naiisip ang mga kilalang bansa. Ang United States Air Force at pinagsamang hukbong panghimpapawid ng NATO ay binubuo ng mga eskwadron ng mga ikalimang henerasyong fighter, mga bilyong dolyar na budget sa pagkuha at dekadang pininong doktrina. Ngunit nitong 4 na taon, may nabubuo sa himpapawid ng Ukraine na hindi kabilang sa mga kategoryang iyon. Dumami ng tahimik ang bilang ng mga nagpapalipad ng combat drones araw-araw sa labanan. Nakakaunti lang sa militar sa mundo ang makakatapat. Nabuo ng Ukraine ang puwersang panghimpapawid na hindi pa sinubukan ng NATO kahit maraming pera at karanasan. At ang kwento kung paano nila ito nabuo ay nagsasabi halos ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kung paano na nilalabanan ang digmaang ito ngayon. Simulan natin sa mga numero dahil mahirap talaga paniwalaan ang mga ito. Ayon sa opisyal na pahayag mula sa sandatahang lakas ng Ukraine, umigit kumulang 80,000 tauhan ng militar ang kasalukuyang kasali sa mga operasyon ng drone sa iba't ibang paraan. Ang eksaktong bilang ng mga sinanay na piloto sa bilang na yan ay classified. Hindi ito inilalathala ng Ukraine. At gaya ng makikita mo, may mabigat silang dahilan kung bakit hindi nila ito ginagawa. Tinatayan ng mga operator at commander na nasa 25,000 hanggang 40,000 sa mga sundalo ang aktibong combat drone pilot. Ito ay mga lalaki at babae na nagpapatakbo ng mga robotik na sasakyang panghimpapawid laban sa puwersa ng Russia sa lahat ng sangay ng militar. Mga pagtataya lang yon ng mga piloto, hindi inilatalang order of battle. Nakatago pa rin ang totoong bilang sa likod ng mahigpit na operasyonal na paglilihim. Kahit ang pinaka-konserbatibong bilang doon ay pambihira. Para maintindihan, ikumpara ito sa tradisyonal na Air Force. Bilangin mo ang buong Air Force ng Italya, mga piloto, mekaniko, tagapag-ulat ng panahon, kusinero, general at lahat ng staff nila. Ang opisyal na bilang ay nasa pagitan ng 35,000 at 43,000 katao. Siyempre, mga 1,500 lang. Doon ang totoong mga piloto. Ang Estados Unidos naman, nagtatalaga ng humigit kumulang 30,000 hanggang 35,000 na mga tauhan ng Air Force sa buong Europa. At 2,000 hanggang 3,000 lang sa kanila ang aktual na lumilipad. Ngayon, gawin naman natin ang mas malaking bilang. Pagsamahin natin ang lahat ng piloto ng NATO sa labas ng Hilagang Amerika. Pinatayang 15,000 tauhang panghimpapawid mula sa lahat ng kasaping bansang Europeo. Kabilang ang mga piloto ng pandigmang jet, transport at tanker at mga tripulante ng helicopter. Iyan ang dami ng piloto ng European Wing ng NATO. Ngunit mas marami na ang combat drone pilots ng Ukraine ayon sa mababang pagtataya. Sa mataas na pagtataya, higit pa ito sa doble ng bilang na yon. Ang ganitong uri ng paghahambing ay nagbibigay ng bagong pananaw sa kung ano talaga ang nabuo ng Ukraine. Hindi lang ito basta isang drone program, kundi sa totoo lang, ito na ang pinakamalaking puwersa ng combat aviation sa kanlurang mundo. At ito ay nabuo halos mula sa wala at buong buo sa panahon ng digmaan. Ngayon, may elite na unit sa puwersang yon na tinatawag na Unmanned Systems Forces ng Ukraine o SBS sa Ukrainian. Ito ay isang bagong sangay militar na dati wala pa at sa 2026 ay magkakaroon na ng humigit kumulang 15,000 miyembro. Pero ang SBS lang ang pinakakitang-kita at propesyonal na bahagi ng kabuuan. Bukod dito, may mga nakalaang unit ng drone na ngayon ay gumagana sa loob ng mahigit 100 maneuver brigades at halos 500 magkakahiwalay na batalyon at rehimento. Mahalagang tandaan na hindi basta dagdag lang sa hukbong Ukranyano ang mga drone. Hindi ito natatanging kakayahan na tinakpan ng headline figure. Sila na ang pangunahing gamit ng hukbo sa digmaan at hindi ito pagmamalabis. Isipin mo ang responsibilidad ng mga pilotong ito sa labanan. Noong unang Mayo, 2026 tantiya ng mga opisyal ng Ukraine at independiyenteng analista na drone ang sanhi ng 70 hanggang 70% ng kaswalti ng mga Ruso. Ayon sa Polish Research Institute na OSW, noong Oktubre 2025 tinatayang 70 hanggang 80% ng pagkalugi ng mga Ruso at 85% ng nasirang kagamitan sa unahan ay dulot ng mga walang taong sistema. Siyempre, walang sinuman ang makakapag-audit ng labanan sa aktual na oras.
At may matinding dahilan ang mga Ukrainyanong pinagmumulan na bigyang diin ang kanilang mga tagumpay. Patuloy na nagkakasundo ang mga analyst mula sa iba't ibang institusyon sa parehong saklaw. At ang Ukraine ay naglabas pa ng tiyak na mga numero. Si Mikhailo Fedorov, Ministro ng Digital Transformation at namamahala sa drone operations, ay nagsabing umabot sa halos 800 at 20,000 kumpirmadong pagtama ang strike at bomber drone ng Ukraine noong 2025. Kapansin-pansin, lahat ng ito ay napatunayan sa pamamagitan ng video mula sa drone. Batay sa tala, lampas 80% ng mga target ng Russia na nawasak noong taon ay gawa ng mga drone. Karamihan ay lokal ang paggawa. Ayon sa commander ng SBS, sinabi niyang naitala ng tracking system ng Ukraine na mahigit 156,000 sundalong Ruso ang napatay o nasugatan ng mga drone lamang sa loob ng 5 buwan, mula Disyembre 2025 hanggang Abril 2026. Kahit may kaunting eksaherasyon sa mga bilang, tugma pa rin ang laki ng saklaw sa obserbasyon ng mga tagalabas at sa paghinto ng labanan dulot ng kawalan ng pag-usad ng Russia sa buong 2025. Ang epekto nito ay tunay na nagbago sa pisikal na anyo ng labanan. Hindi mapanlin lang sabihing ang digmaan sa Ukraine ay digmaang makina, kung saan maliit na grupo ng drone at sasakyang panghimpapawid ang humahawak ng harapan imbes na maraming sundalo. Natuklasan sa panloob na datos ng Ukraine na ang mga drone ang responsable sa humigit kumulang 69% ng mga pag-atake sa mga tropang Ruso at 75% ng mga pag-atake sa mga sasakyan at kagamitan noong 2024 pa lang, at lalo pang tumaas ang porsyento mula noon. Umabot na ngayon ang kill zone ng mga drone ng 20 kilometros sa likod ng frontline, kaya nahihirapan ang lohistika ng mga Ruso. Napipilitang maghiwa-hiwalay ang supply convoy at maglakad ng paisa-isa o dalawahan, at nagiging mahirap ang pagdadala ng pagkain at bala sa unahan araw-araw. Ang mga komandante ng Ukraine ay maaaring magtalaga ng mas kaunting sundalo para magbantay ng mahahabang bahagi ng front at manatiling buhay dahil pinapalawak ng mga drone ang kanilang abot at kakayahan sa operasyon. Hindi mangyayari ang mga ito kung walang industrial na base na itinayo ng Ukraine. Noong unang bahagi ng 2026, sinabi ni Serhiy Boyev, ang Deputy Minister of Defense ng Ukraine, na kumpiyansa siyang kayang gumawa ng bansa na mahigit 7 milyong FPV drone sa taong iyon. 4 na beses itong mas mataas kaysa sa nagawa nila noong 2024, may mahigit 160 kumpanya sa industriya ng FPV drone sa bansa. Kabaligtaran ito ng simula ng Ukraine noong 2022 na nag-aangkat ng murang drone mula China at nilalagyan ng granada at mina. Bukod sa marunong magpalipad ng drone ang mga Ukrainians, may sarili rin silang mga drone na gawa nila para sa pangangailangan sa labanan. At ang pinakamagandang bahagi dito ay hindi lang limitado sa frontline ang paggamit ng mga drone. Parehong industriya ang lumilika ng mga long-range strike drone na nakatama na sa mga target higit 1,500 kilometro sa loob ng Russia. Sa mga nagdaang buwan, tinatarget ng Ukraine ang mga oil refinery, imbakan ng bala at military airfield sa mga distansyang dating hindi pinapayagan ng kanluran gamit ang kanilang ipinadalang armas. Noong 2024 ilang buwang, pinagdebatehan ang paggamit ng ATACMS na abot ng ilang daang kilometro. Noong 2026, umaabot na ng 600 kilometro ang Ukraine ng regular. At ang ilan sa mas ambisyosong modelo tulad ng Firepoint FP-FP5 na technical na isang cruise missile ay may abot na 3,000 kilometro. Tinawag ng pamunuan ng Ukraine itong Long-Range Sanctions Campaign na layuning pahinain ang infrastruktura na sumusuporta sa makinarya ng digmaan ng Russia. Ang puwersang panghimpapawid ay kumikilos sa buong digmaan ng sabay-sabay. FPV drones na pumapatay ilang kilometro mula trinsera, interceptor na nagbabantay sa malalayong lungsod, at long-range strike drones na umaabot sa loob ng Russia. Paano nga ba napunta rito? Ang bansang 4 na taon lang ang nakalipas ay nag-aangkat lang ng hobbyist quadcopter. Noong 2014 sa unang paglusob ng Russia sa Donbas, ang mga unang Ukrainian drone pilot ay semi-hobbyist lamang. Sila ang gumawa ng taktika, bumili ng komersyal na sasakyang panghimpapawid gamit ang sariling pera o donasyon, at nag-improvisa ng reconnaissance noong mga taon ng mababang labanan sa silangan.
Nang sumikbal ang malawakang pananakop noong Pebrero 2020, kailangang agad ipalaganap ang impromisadong kaalaman sa buong hukbo, lalo na para sa reconnaissance, habang nagmamadaling maglagay ng mga mata sa himpapawid ang mga unit sa buong Ukraine. Ang nagsimula bilang isang natatanging kakayahan ay mabilis na naging isa sa mga nagtatakdang katangian ng digmaan. Dahil kaharap ang hukbong Ruso na may malaking kalamangan pa rin sa karaniwang lakas militar, kinailangan ng Ukraine na makahanap ng isang bagay na mura, sagana at nakamamatay upang punan ang kakulangan. Nakalaunan ay naging mga strike drone. Sa madaling salita, naging bagong artilyerya ang mga drone at lalong lumaki ang pangangailangan sa mga ito dahil sa kakulangan sa bala. Nagkakaroon ng positibong siklo. Bawat tagumpay ng drone ay pinupuri at nagdadala ng pondo para sa susunod na misyon. Noong 2026 isa na ang Ukraine sa may pinakamalakas na programa sa pagsasanay ng drone operator sa mundo. Nagumpisang pumirma ng kontrata ang mga sibilyan, habang ang mga sundalong nagpapalit ng espesyalisasyon ay kailangang pumasa muna sa sertipikadong pagsasanay sa paglipad bago ma-deploy. May network ng Flight Academy ang bansa na nagsasanay ng mga baguhan para maging mahusay na operator sa 1 o 2 buwan. Pinakamahalaga, binubuo ito ng ilang antas, gaya ng mga paaralang pinapatakbo ng mga individual na unit panlaban at mga negosyong para kumita, at programang direktang pinopondohan ng gumagawa ng drone. Dahil aktibong tinutugis ng Russia ang mga pasilidad na ito para patayin ang mga instruktor at trainee, lihim na itinatago ang kanilang lokasyon at bilang. Dahil kalat-kalat ang mga ito, mababa ang tsansang isang atake ay makasira agad sa kakayahan ng Ukraine sa pagsasanay. Ilang paaralan din ang nagpapasilip ng loob. Mayroong isang sentro ng espesyal na pagsasanay o CST na matatagpuan sa rehiyon ng Zaporizhia na itinatag noon kalagitnaan ng 2024 ng isang voluntaryong grupo na ang direktor ay dating naglingkod ng 14 na buwan bilang komander ng isang unit ng drone strike sa harapan. Pinapapatakbo ito para lang mabawi ang gastos at nagsasanay ng mga bagong recruit, veterano at aktibong operator. Sa 2026, magpo-focus na sa pagpapatakbo ng interceptor drone, susunod na malaking kategoryang pangdepensa ng Ukraine. Ang pangunahing tagagawa na si Skyfall ay ginawang serbisyo ang flight training na inaalok kasabay ng kanilang hardware. Ayon sa isang kinatawan ng kumpanya sa Kyiv Post, mula 2023 hanggang 2026, mahigit 20,000 operator ang sinanay ng Skyfall Flight School. At ang lahat ng ito ay pinundohan ng kumpanya. At ang mga unit sa unahan ay nagpapatakbo rin ng sarili nilang mga sistema ng pagsasanay. Sa ika-4 na mabigat na brigada na bagong deploy sa sektor ng Konstantinuka, Drushkivka, ang pagpasa sa pangunahing pagsasanay ay panimula pa lang. Ang mga nagtapos ay itatalaga bilang mga junior pilot sa isang maliit na seksyon ng drone at gugugulin ang kanilang unang mga buwan sa pagpapalipad sa ilalim ng mahigpit na paggabay ng mga veterano bago sila pagkatiwala ang magsagawa ng mga misyon ng mag-isa. Ang 239th Center of Unit Training na pinatatakbo ng militar ay nagpapakita kung gaano kaorganisado ang proseso. Pinananatili ang ratio ng instruktor sa estudyante sa 1:10 at ang mga kurso ay iniyangkop sa partikular na sasakyang panghimpapawid. Halimbawa, ang kwalifikasyon sa Mavic Quadcopter ay 39 na araw, Vampire Heavy Bomber Drone ay 40 hanggang 45 araw, at First Person View Combat Qualification ay halos 2 buwan. Ito ay mga kursong nakatuon sa labanan kung saan gaming controller at upuan ang gamit ng operator, hindi ripple. Dahil kailangan ng Ukraine ng mabilis na proseso, maikli ang training at marami ang natututo. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa The Military Show. Araw-araw kaming nagbabahagi ng kwento tungkol sa pandaigdigang geopolitics para updated ka. Ngayon, ang dahilan kung bakit pursigidong-pursigido ang Ukraine na magsanay ng mas maraming drone operator kaysa sa ibang bansa ay dahil sa panloob na pressure na palitan ang mga sundalo ng mga drone. Laging itinuturing ng militar na pinakahinahanap ang mga UAV operator at maraming pagpipilian. Hindi lang ito para sa mga batang gamer. Dumarami na ang kababaihan sa UAV training.
At ang mga pilotong na-interview sa kompetisyon noong 2026 sa kanluran ng bansa ay edad 20-S hanggang 50-S. Sabi ng mga piloto, disiplina, pagtutulungan, at patuloy na pag-aangkop ang nagbubuklod sa kanila, hindi reflexes o karanasan sa gaming. Ang pinakamalapit sa tunay na technological na kalamangan sa kwento ay ang mga simulator. Umaasa ang pagsasanay ng drone sa Ukraine sa advanced software. Isang halimbawa nito ang programang FPV Battleground. Nagawa ng maliit na grupo sa Bazoo, isang kumpanyang Ukrainian, sa halagang $50,000. Para maintindihan kung bakit kahanga-hanga yon, isipin ang ibang option. Dati, ang militar ay nagsanay gamit ang simpleng simulator para sa mga pangunahing misyon sa maliit na 2 kilometrong virtual na espasyo. Ang Rusya ay naglabas ng arcade-style na FPV game sa Steam noong 2024, habang si Bazoo ay tumumo sa kabaligtarang direksyon at pinili ang matinding realism. Ang FPV Battleground ay nag-aalok ng 40x 40 kilometrong sandbox para sa trainees, gamit ang Flight P6 model na tumutulad sa totoong hangin, pag-anod, iba-ibang torque ng rotor, at pabago-bagong panahon. Kapansin-pansin, ginadaya ng simulator ang mismong sandaling kinatatakutan ng piloto. Mawalan ng video at signal kapag pumasok ang FPV drone sa radius ng Russian jammer sa huling segundo ng attack run, kung saan bulag na ang operator at mag-isa ang drone. Kaya nagsasanay ang Ukraine ng mga piloto gamit ang simulator bago sila humarap sa totoong target, at lumawak na ang programa lampas sa simpleng pagsasanay. Bago ang pag-atake sa lupa, gumagawa ngayon ang brigade at corps staff ng digital na modelo ng target sa simulator at nagsasagawa ng paulit-ulit na simulasyon ng pag-atake para ma-optimize ang suporta ng drone. Kayang eksaktong gayahin ng simulator ang labanan bago ito mangyari. Ngayon, kailangan nating balikan ang isang kategorya ng drone na sulit talakayin ng mas malalim dahil binago nito ang air defense ng Ukraine, ang mga interceptor drone. Ito ay maliliit at mabilis na quadcopter na ginawa para habulin at salpukin ang Russian attack drone sa ere. Nabuo ang konseptong ito noong 2024 bilang pangunahing depensa ng Ukraine laban sa gabi-gabing pag-atake ng Shahid ng Russia. Ayon sa pagtataya, noong Mayo 2026, nagpakawala ang Russia ng 8,100 at 60 Shahid drone sa Ukraine, at umaabot sa 800 ang mga ito sa iisang bagso sa ilang pag-atake. Pagsapit ng huling Mayo 2026 interceptor na ang nagpatumba sa halos 30% ng mga banta sa himpapawid ng Russia. Ibig sabihin, bawat ikatlong pagpabagsak ay gawa ng isa pang drone, hindi misil. Ang buong punto rito ay ekonomiya. Gumagamit ng interceptor drone na ilang libong dolyar lang ang halaga para wasakin ang mga banta na karaniwang kailangan ng surface-to-air missile na daan-daang beses na mas mahal. Padalasang kailangang umupo sa unahan ang drone pilot at magmasid sa langit, kaya nagiging target sila. Dito, ang solusyon ng tagagawa mula Ukraine ay alisin ang piloto sa panganib. Sabi ni Skyfall, nakagawa ang kumpanya ng paraan para makontrol ng mga piloto ang interceptor kahit daang-daang o maging libu-libong milya mula sa linya ng labanan gamit ang satellite internet. Minsan, pwedeng iset up ito sa ibang kontinente. Ang Wild Hornets, lumika ng Sting Interceptor, ay nagtayo rin ng sistemang tinawag na Hornet Vision Control. Halos hindi ka panipaniwala ang mga record gamit ang teknolohiyang yon. Sabi ng Wild Hornets, kayang kontrolin ng operator ang drone nang may katumpakan mula sa layong 2,000 kilometro. Siyempre, ito ay mga pahayag mismo ng mga gumagawa na pinalalaganap sa sarili nilang mga video. Kaya may posibilidad na medyo sobra ang bilang na yon sa ilalim ng perpektong mga sitwasyon. Pero kahit na ganon, matibay pa rin ang lohika sa likod nito. Kung ang pinakamahalaga at pinakamadalas punteryahin ng mga tauhan mo ay hindi kailanman kailangang mapalapit sa mga target na kanilang hinahabol, nalutas mo na ang isang problema sa kaligtasan na kinakaharap pa rin ng lahat ng ibang militar sa mundo. Ang tunay na nagpapagana sa buong sistema ay ang pagiging practical nito. Halos tuloy-tuloy ang feedback loop sa pagitan ng mga piloto na lumilipad sa mga combat mission ng mga paaralang nagsasanay ng susunod na henerasyon
at ng mga kumpanyang gumagawa ng mga eroplano. Ang taktikang ginamit kahapon sa harapan ay pwedeng isama agad sa kurikulum sa loob ng ilang araw. Ang pangontra ng mga Ruso na nakita sa umaga ay maaring baguhin ang pagsasanay sa hapon. Ang pagtuturo ay inaangkop bawat linggo, batay sa aktwal na kondisyon, tulad ng nakita natin sa drone acquisition platform at gamification para sa drone squads. Kaya, tingnan muna natin ng mas malawakan. Mas malalaki ang mga budget ng NATO kaysa sa kayang pangarapin ng Ukraine. May stealth fighter, aerial refueling, satellite constellations, airborne early warning, at naipong doktrina sa air power ito. Sa karamihan ng kategorya, malaki ang lamang ng alyansa. Ano nga ba ang naitayo ng Ukraine na hindi nagawang itayo ng NATO? Kinailangan ng Ukraine buuin ang sistema mula simula. Hindi kailanman kinailangan ng NATO na bumuo ng isang malaking puwersa ng pangdigmaang abyasyon mula sa mga ordinaryong sibilyan sa loob lamang ng ilang buwan. Hindi pa sila nagpapatakbo ng mga paaralan ng pagsasanay na linggo-linggong binabago ang kurikulum batay sa feedback ng mga pilotong lumalaban din sa araw na yon. Hindi pa sila nagpatupad ng malawakang distributed na remotely operated na depensa sa himpapawid sa ganitong antas, na bunga ng simpleng pangangailangang mapanatiling buhay ang kanilang mga operator. Hindi ginawa ng NATO ang mga ito dahil hindi sila napilitan. Napilitan ang Ukraina. Nakakatuwa na yun baliktad na ang daloy ng kaalaman. Naglalakbay ang mga tagagawa ng drone sa Ukraina sa Europa para ibahagi ang kaalaman nila habang minamadali ng mga tagaplano ng NATO ang paggawa ng layered contra-drone system sa silangang alyansa. Ang Denmark ang unang nagpundo sa paggawa ng armas na Ukraina noong 2024. Pagkatapos ng kasunduang depensa noong Hulyo 2025, inilunsad ng Ukraina ang unang pinagsamang linya ng produksyon ng drone sa Denmark noong Setyembre 2025. Sumunod ang Alemanya sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang programa para gumawa ng eksaktong mga modelo ng UAV ng Ukraina. Natulad ng mga pangyayari ang naganap sa UK, Romania at Pransya, kung saan bawat isa ay gumagawa ng mga drone mula sa Ukraina o naglalahad ng mga proyektong pangkooperasyon. Maging ang buong EU ay nagtatag ng isang drone alliance kasama ang Ukraina upang palakasin ang komunikasyon at pahintulutan ang anumang kumpanya sa mga bansang iyon na mag-apply at maging bahagi ng programa. At sa pinakapuso nito ay iisang salik na halos imposibleng magaya sa anumang panig ng mundo, ang tunay na karanasan sa totoong buhay. Milyon-milyong oras ng drone flights ang ginawa ng Ukraina para ipagtanggol ang bansa mula sa mas malaking mananakop. Dahil dito, naitatag ng Ukraina ang sarili bilang potensyal na pandaigdigang superpower, lalo sa drone warfare. Malaki ang binabayaran ng Rusya dahil bumabagsak ang kanilang puwersa, ekonomiya at sistemang pampulitika. Para sa detalye, panoorin ang video. Mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang balita sa pandaigdigang geopolitics.